Ayan ang endorsement form. Makinig na mabuti. So, ito ang endorsement form natin. Ilalagay ninyo dito yung date, kung kailan kayo makikipag-meet sa inyong advisor. Sino yung advisor ninyo? So, kuwari, Engineer Sheila Marie D. Endaya, tapos Dear. Tatanggalin nyo na yung sir. Kung babae ang inyong advisor, alisin na ang sir at alam na kung anong gender. Okay, so next, greetings. Ayan, nilagyan ko na naman ito. So, yan na. Dito sa blankong ito, dito nyo ilalagay yung, yung title ng inyong topic. So, kuwari, ang title ay Design and Development of Meat Tenderizer with Brine Injection Machine. Okay? So, then we would like to also inform you that the department released an undergraduate thesis guideline that will guide us in the conduct of our thesis, blah, blah, blah. So, respectfully, yours. Ang ilalagay nyo lang dito ay yung name ng group representative. Mamili na lang kayo sa inyong 5 kung sino yung representative ninyo. Then, lalagay ang name, then perma. Signature over printed name. Tapos, confirm. Sino ang ilalagay dito? Di yung iyong advisor. So, if-approve sa kanya yung topic, so, pepermahan niya yan. So, ilagay na kaagad dito ang name ng advisor, Kuwari ako, Engineer Sheila Marie D. Endaya, tapos, so, kung aaprubahan ko siya, pepermahan ko siya. Ako na rin ang maglalagay ng date. Then, approve. Dito, ito, lalagyan ninyo ng name ni Ma'am Donna. So, Dr. Donalyn C. Cabases. Okay? Lalagyan na para peperma na lang si Ma'am. Hindi nasusulatan pa ni Ma'am. Okay? So, dalawa yung ipro-provide ninyo dyan kasi yung isa ay copy ng advisor, yung isa ay sa instructor. Clear po? Opo, ma'am. Okay. So, next naman ay kasama niyang endorsement ay ipapasa nyo rin yung topic proposal form. So, ito naman ang atin na topic proposal form. Ay, tama ba yung ako na present? Here. So, dyan, isusulat ninyo ano yung project title. Tapos, research cluster. Usually naman, research cluster talaga natin is IEET. Kasi ang ating nade-develop is machine. So kaya industry, energy, and emerging technologies. So tapos sino yung project advisor ninyo? So co-advisor, kung wala namang inassign sa inyo na co-advisor, leave it blank. So next, SDGs address. Ano bang ibig sabihin ng SDGs? So, Sustainable Development Goals. So makikita ninyo sa internet yung mga 17 SDGs. So pakita ko. Ayan, kahit pa i-search nyo lang sa sa Google SDG, lalabas na 'yan. So dito ay meron kayo na ayan, SDG 1, no poverty, 2, zero hunger, 3, so tingnan nyo na lang kung ano mga yung ibig sabihin niyan. So, yan yung ina-address ng inyong project
proposal. So, para saan ba? Sino yung makikinabang? Makakatulong ba siya sa quality education? Like for example, yung inyong topic is laboratory apparatus. So, 'di ba ginagamit siya for educational purposes? So, quality education siya. O kunwari naman, wastewater treatment or water treatment, filtration system. So, dito naman tayo sa clean water and sanitation. So, pwede na maraming one or more na SDG ang ilagay ninyo. Ano? So, yan, meron tayong affordable o kunwari ang 8 atin na topic is nakapag-produce tayo ng energy. So, yan, affordable and clean energy. Ano? So, yan, hanggang 17 yan. Tingnan nyo na lamang kung saan papatak na SDG yung inyong topic. Clear pa? Yes po, ma'am. Okay ha, tingnan ninyo. Yun yung ilalagay dun sa SDGs address. Kaya nga may S yun. Ano, in case na marami siyang SDG. So, next. After that, yan. So, date submitted. O, ano yung date na sinabit ninyo itong topic proposal? Ano yung project duration? Gaano kaya katagal ninyo gagawin yung inyong project study? 1 year, 2 years, 3 years? Aba, pag 3 years naman kayo extended na. So, then dito, project abstract. So, dito nakalagay, briefly describe the problems and its background. So, use extra sheet if necessary. It as minsan pag ako advisor, so binabasa ko yan kasi para mas malinawan ako kung ano ba yung pinopropose ninyo, para saan ba? Ano yung problem na gusto ninyong i-address? So, ano yung kanyang background? Kung di yan, nilalagay na rin minsan yung about sa beneficiary. Ano yung challenges? Ano yung problem ng beneficiary? Bakit ba natin kailangan niya ang topic na yan? Yung machine na yan? So, di yan ninyo ilalagay. So, kaya mahalaga itong project abstract para siyang justification para ma-approve yung inyong topic. Then, ano yung prerequisites ninyo? So, may gagamitan ba tayong knowledge dun sa mga courses ninyo sa ME? Need ba natin ng programming skills, soft and hard skills, etc. Then, research question. So, dapat naka-question siya. Tanong. So, magka-align dapat ang research question at research objectives. Kasi sinasagot ni objectives yung sa question. Minsan kasi basta na lang ang makapaglagay diyan ng research question. Ang layo na dun sa objectives. So, sa objectives hindi din basta yung iba kasi nagchat-chat GPT. Tapos yun, kung ano na lang nakalagay, ang gulo-gulo ng objectives. Magbasa kayo sa library kung paano yung arrangement ng objectives. Usually, number 1, design. Number 2, fabricate. Number 3, conduct preliminary testing. Number 4, evaluate the performance. Number 5, evaluate the properties or qualities. Number 6, conduct cost-benefit analysis. And number 7 ay yung develop an operational and maintenance manual. Yun yung madalas na format ng objectives. Kaya magbasa doon sa library. Baka kung ano-anong ilagay ninyo diyan. Okay? So, kasi dapat yung research question nga. So, dapat ang ilagay ninyo doon is yung main question na your study sought or seeking to answer. So, dapat siya ay clear. So,
and it states exactly what you want to find out. Giving your work a focus and objectives. So, kaya aayusin ang lagay. So, dapat magka-align itong dalawa. So, meron ba tayong mga resources na kailangan? So, ilalagay ninyo dyan. Okay, so are the existing facilities at the college sufficient to carry out this project? Sasagutin nyo lang yan, yes or no. Kailangan ba ng student ng special training to use any college lab equipment? Gagamit ba kayo ng lab equipment ng ating school? Doon sa topic ninyo? Kung yes, then how will this be provided? Ano ninyo dyan, i-discuss nyo. Then budget. Kailangan makapag-provide kayo dito ng detailed budget requirement. Kasi dyan natin malalaman kung gaano ba kamahal yung inyong propose na topic. Baka umabot na ng kalahating milyon ay hindi na yan pwede. Ha? So, at least mga 5 digits lang sana ang inyong machine. Wag kayong gagastos ng masyadong malaki. At kayo mga estudyante pa lamang o kung kayo man ay may kaya at ang inyong mga magulang magaganda ang trabaho ay nakakahiya rin naman ngang humingi sa magulang, ha? So, kaya isipin din ninyo na yung propose ng topic ay yung kakayanin ng inyong budget. Financially kasi yung iba kaya nade-delay dahil nga wala ng pang-down, wala ng pambayad doon sa fabricator, kaya tumigil muna ang paggagawa ng machine, walang pambili ng ng raw materials. Ang hirap ng problem pag sa pera. Ha? So, kaya ayan, ilalagay diyan ano yung mga budget requirements. Then, is there any external financial assistance to support this project? Yes or no? So, sasagutin nyo lang ulit to. Pwedeng i-underline ninyo, i-highlight, or kaya naman bilugan. Kayo nang bahala dyan. Tapos, ilalagay ninyo dito yung name and signature ng students. So, kuwari 5 members kayo. So, name ni member 1, member 2, member 3, 4, 5. Lahat ay peperma. Wag i-sign. Dapat yan ay wet sign. Lagi nang umisign sasabihin wala po si ganito, nasa nasa probinsya po, nasa malayo po, nasa ganito. Aba naman, maging fair din naman tayo, wag lang naman yung mga nasa malalapit ang taga-asikaso ninyo. Ha? Hindi pa pwedeng ganun ang reason, hindi po na yun valid reason. Kailangan nyo talaga na maglaan ng time. Sinabi ko na yan sa inyo nung una pa lamang. So, yung demand ng time ng project study ay talagang So, name of and signature of advisor, lalagay nyo na rin yung name niya dito. Ha, para pepermahan na lang din niya. Tapos, yan. Ito naman, wag nyo susulatan to. Hayaan nyo lang to. Pero ipreprint nyo, kasama pa rin nito. Clear po? Yes po, ma'am. Ma'am, may tanong lang po pala. Okay. Doon po sa budget is yung Yes. budget lang po talaga or need pa rin po i-state yung kalahatan? Lahat. Kaya dyan is details. Ay, okay po. Thank you po. Isa-isahin ninyo, kuwari, labor cost, fabrication cost, raw materials, like kayan, yung tingnan ninyo yung mga silangay ng budget requirements. So, dito, pwede nyo muna din i-general. Kuwari, yung mga iba kasi na nag-budget requirements, yung kada material inilalagay. May question pa po?
Yes. Saan po mo may piprint po? Short po or long? Long. Tingnan ninyo. Nakalong ito. Naka-long bond paper. Pakiayos ng print. Siguro, ang bago kayo, kuwari, ipapaprint ninyo sa labas. Sa ano. Nag-iiba kasi ang format. I-PDF nyo muna para hindi nag-iiba ng format. Yung iba nawala na ang guhit dito. O kaya naman yung guhit lumaki na. O kaya napapunta na dito. Naiiba. So, iayos ang pagpapaprint nang hindi kayo pabalik-balik. Sino pa po ang may question? Regarding dito sa topic proposal form. So, sabay siyang ipapasa dun sa advisor, yung endorsement, and then yung topic proposal form. So, ang sunod ko naman discuss sa inyo is yung logbook or yung meeting record or progress report. So, dito, kada meet ninyo sa inyong advisor, kailangan may ipapasa kayong ganito. Kasi sabi sa research guideline, at least 2 meetings per month yung inyong magawa. Kailangan 2 beses, at least 2 times kayong makikipag meet kay advisor or magpapakonsult kay advisor. So, yung mga consultation hours naman ng mga instructor, ayan, na i-send ko na rin sa GC natin. So, reminder ko lang na kung ano lang yung nilagay nila dong consultation hours, dun lang kayo pupunta. Wag pa-special. Yung iba kasi paiba-iba ang oras. Parang kami ang mag-a-adjust. Kasi kaya nila yan ay nilagay ay dahil dyan lang yung free time nila para mag-consult sa thesis. Hindi lahat ng aming ginagawa ay thesis lang. Meron kaming mga klase at may iba pa kaming ginagawa. Okay po, para clear lang. So, for example, sa akin, ang oras lang na ay nilagay ko dito is Thursday 3 to 5 p.m. And expected ninyo, since hindi lang naman kayo ang nagtitesis, may thesis to din kaming hawak, ay talagang pipila kayo. And make sure then na lahat ng members ay magkakasama. Kasi may mga advisor dito na nire-require talaga nila na lahat ay nandyan. Kasi pag paisa-isa, tapos nag-comment si advisor, hindi naman pala naintindihan nitong kausap. Kaya sa susunod ng consultation, hindi naman nagawa yung comment ni advisor. Naulit lang, paulit-ulit lang. Hindi katulad pag kayo yung 5, at baka doon may nakakaintindi. Pati dapat tulungan. Lagi kasi kapag yung isa lang napunta, yun lang din naman ang nagawa. Kaya nga kayo ay ginawa ng 5 members. Okay. Pero wag naman kayong pipila ng madaling araw. Meron ba dito na baka may mga maaga dito ang consultation hours? Baka naman kayo makapili-pili madaling araw o kaya sa gabi na tapos kinabukasan pa ang consultation. Wag naman gayon, yan ang nangyari dati. Last year, naging issue yan. Wag nyo na yung gayahin. Okay? So, balik tayo dito. Ayan nga. Kapag kayo ay makikipag-meet sa inyong advisor, tingnan ninyo ang nakalagay dito, to be completed and signed after each regular meeting. After. Kasi, ang nangyayari, kuwari nag-date of meeting,
Ngayon, kuwari ngayon, no, ano kayo, nag-meeting. May sagot na lahat ito. Nakalagay na to. Ang nakalagay nga dito, item discussed in this meeting. Ibig sabihin, ano yung napag-usapan ninyo sa meeting na yon? Ngayon, kuwari, ano napag-usapan natin ngayon sa meeting na ito? Saka nyo pa lang yan masusulatan. Yung iba'y advance, may sulat na agad. Kaya ako, kapag kung ako yung inyong advisor, ang ginagawa ko diyan, nakablanko pa yan. Tapos pumapayag ako na sulat kamay. So after naming mag-usap, so susulatan nila yaan, tapos saka pa lang ako magsasign. Kasi dapat after. Naintindihan ba? Hoy. Naintindihan ba? Yes po, ma'am. Okay. Anong ilalagay natin dito? Progress since last meeting. Kuwari, ngayon yung meeting natin. Ngayon, kuwari, ang consultation hours ko. So, nakipag-meet kayo sa akin. So, yung ano yung ilalagay nyo dito? Ano yung naging progress ninyo dun sa since nung ating huling pag-uusap? Kasi nung huling nating pag-uusap, kunwari sinabi ko na mag-testing na kayo. Mag-test ka? Hindi. Doon kung sa naman, sa PS1, sabi ko, gawin ninyo yung chapter 1. So, dapat susunod nating meeting, tapos na yung chapter 1. Yun ang ilalagay ninyo dito, yung progress report ninyo. Kuwari, nakatapos na kayo ng chapter 1. Progress na yon. So, ngayon, check ko dito, nga pala, magpapasa rin kayo dito ng Gantt chart. Kasi dun ko monitor kung nasusunod ba ninyo yung timeline ninyo. Okay? So, kunwari, nilagay ninyo, week 5 dapat tapos na yung chapter 1. Week 6 tapos na 2. Week 7 tapos na chapter 3. And week 9, magde-depends na ako. Like for example, gayon, nasunod kaya. So, itong part na ito, si advisor ang magpipill up. Ayan nakalagay. To be filled up by the advisor. While dito naman, item discuss, ito nga. Saka nyo lang itong masusulatan after ninyong mag-meeting. Ano yung mga napag-usapan ninyo? Ilalagay ninyo dyan. And then, schedule progress plan. Based dun sa pag-uusap ninyo, ano kaya yung inyong magagawa for next meeting? Anong gagawin niyo for next meeting? Nakuha po. Then ito, yung prepared by. So since 4 lang to, magdagdag na lang kayo ng ng 5 para since 5 members kayo. Then susulatan ulit, ayoko ng e-sign. Dapat yan ay wet sign. So, tapos dito, isulat nyo na rin ang pangalan ni advisor para hindi na magsusulat at peperma na lamang. Nakuha po kung paano gawin itong logbook. Ito ay 10% of your grade. Ito yung madalas nalilimutang gawin. Kaya kapag pasahan ng requirements walang maipasa, ay siya kay mababa ang magiging grade nyo kung wala kayong logbook. Kahit pa kayo ay natapos ninyo yung manuscript ninyo within the same at kaya lang kulang-kulang kayo, hindi kayo nagpasa ng logbook, so mababa yung grade ninyo. Nakuha po ba ito? Yes po. Okay, lahat naman yan ay posted na sa Google, Google Chat. Ida-download nyo na lamang. Maliwanag po ba? Opo, ma'am. Okay. So may ilan na dito na may topic dito. So mag-assign na lang tayo ng mga advisor.
Isusulat ko na lang dito sa Google Sheet kung sino yung mga advisor ha, yung i-assign kong advisor. Abangan nyo na lang ha. I-chat ko kapag nakapaglagay na ako or i-check din ninyo from time to time yung Google Sheet natin. Doon sa mga walang topic ha, wag mawalan ng pag-asa. Malay nyo bukas, meron na kayong approved topic. Okay po, ha, try lang ng try hanggang kayo ay ma-approvehan ng topic. Kasi kung kayo titigil diyan ay hindi kayo makakapagsimula. So yung may mga topic na mag-start ng gumawa ng topic proposal form. At para kailan yung para pag nakapag-assign ako na ng advisor at nakita ninyo na ang consultation hours ay ganito sa Wednesday to Friday, goran agad kayo para kayo makalapit sa advisor ninyo. Wag magsayang ng oras. Okay po? So, may natitira pa tayong time. So, gamitin ninyo lang yan. Lalo na dun sa mga wala pang topic na maghanap pa ng possible na topic at yung mga naman, meron na. So, gawin ninyo na yung topic proposal. Gamitin ninyo yung time natin hanggang alas 10. Okay? May question pa po?